Marami ang nagtatanong, nag-iisip, santa nga ba si Mother Ricky Reyes? Sinner or saint? Ay, naku naman, Diyos ko. Lahat naman tao makasalanan. Buhay na saksi ang isang Ricky Reyes sa kung paano tumakbo ang lipunan. Lahat naman presidente ng Pilipinas, lahat ng senador, lahat ng congressman, meron at meron ng mga anomalya yan. Hindi naman nawawala yan. Just moderate your greed. Huwag naman sobra-sobra. Huwag naman talamak. Did you know, baka sa after 2 years, may mangyari na namang iba na ganyan din ang tema na kinuha ang pera ng bayan. Parang hanap buhay na nila. Nakaka-degrade, nakakababa ng pagkatao ng tao na kinunan mo na ng pagkakataon, pinagunan mo na kinabukasan, tapos bibigyan mo ng 3 lata ng sardinas. Masaya ako na lahat ng kabataan ngayon ay gising na. Pero hindi sapat nagigising ka lang. Hindi sapat nasisigaw ka lang. Ang kailangan nakabantay ka. Sana wag nilang ipagpalit yung kanilang boto sa pera. Kasi pag pinagpalit nila yan, mas malaking pera ang mawawala sa kanila. Dahil babawiin yan ng nagbigay ng pera sa kanila. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang umaga, hapon, gabi, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Ganda ko, no? After 3 years, naku, ngayon lang po ako nagkaroon ng napakagandang set. After 3 years, gandang Ricky Reyes. Correct. Please welcome the one and only respetado institusyon icon sa showbiz world, Ma'am or Ricky Reyes. Hello, Morley. How are you? Simply call me Mother. Diba? Mother, kumusta na po kayo? I'm still pretty as ever. Masaya, maligaya, and work. Yes! Work. Correct. Kaya naman, napakadami niyang na-produce. May mga ari-arian na kailanman ay hindi na mawawala sa kanya. At sa totoo lang, sinong mag-aakala ng isang mahirap mapupunta sa ganitong kalagayan? Kumbaga sa kwento, Cinderella. Correct. Paano nangyari ito? I think lahat ng tao sa mundo, Morley, ay may mga kanya-kanyang destinasyon. I am destined to be on this part of my life and I'm happy as one. You know, talagang pinaninindigan ko kung ano ako, yung maging inspirasyon sa lahat ng hairdresser, beauty practitioner of this country. Masaya na ako nun. Kasi hindi naman lahat ng tao binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maging inspirasyon ka sa ibang tao, di ba? Sa mga Gen Z natin, sa mga kaibigan natin na kabataan na hindi pa umabot ng kung ilang dekada at nakakilala kay Mother Ricky, ito yung pagkakataon. Sino nga ba si Mother Ricky? Paano nagsimula at paano nabuo ang pangalang Mother Ricky in showbiz? Naku, kilalang-kilala na ako ng mga tao, lalo na ng mga kabataan ngayon, mga Gen Z. Dahil dati, for the longest time, I was darling of the press, ng PMPC, ng media. Ngayon naman, social media sensation naman daw ako. Tama naman. Dahil sa mga binibitawang kong salita, sa mga kabadingan, at sa lahat ng mga bagay-bagay sa buhay ng tao. Speaking of kabadingan, LGBTQIA+, may mga kwento. Marami kaming mga kababayan, kabaro, na nababastos, na nagrereklamo, na nirereklamo, kaugnay ng pagtawag ng Miss, Mrs., Mr., Sir. Alam mo, like ko sinasabi, kung gusto mong respetohin ka ng tao, respetohin mo muna yung sarili mo. Diba? It should come from you. Alam natin na tayo ay gay, meaning, lalaki pa rin tayo. Bakit naman tayo magpapatawag ng Miss at Mrs. or Madam, diba? Parang hindi naman bagay. Moniker na yan sa buhay ng tao. Ako mapaswerte nga lang ako dahil tinawag akong mother ng mga tao. Dahil siguro dahil sa dami ng taong natulungan ko, sa pamamagitan ng isang gunting isang suklay, ako yung naging mother nila. Dumami ang mga hairdresser sa Pilipinas because pinauso ko ang isang programang hanap buhay at bagong buhay sa isang gunting isang suklay. Nalibot ko ng buong Pilipinas, lahat ng resettlement area na pasok ko na, and I'm happy doing so. Diretsahan lang po, Mother Ricky. Siyempre, hindi rin natin maiiwasan na kung minsan pumupunta kayo sa mga lugar na hindi kayo ganoon kapalasak, particular na sa ibang bansa. Ano po ang inyong nararamdaman kapag tinatawag po kayong sir? Happy ako. Siyempre, sir naman ako, no? Alam nga naman, anong gusto mo itawag sa akin, di ba? Sa Pilipinas, everybody calls me mother. Kahit si dating former
former President Fidel Ramos, former President PGMA calls me mother. And there's no problem about that. Kapag may tumatawag naman sa inyong Miss, Madam, Wala. walang tumawag. Wala. Halimbawa, That's nasa simple. ibang bansa ka, tinawag kang Ma'am, Madam. No one, because I'm the president of all the hairdresser in the whole Asia Pacific region. I have a member of 18 countries. Nobody calls me Miss. They call me mother, or they call me Mr. Ricky Reyes. Happy ako doon. Nabanggit ang pangalang dating Pangulong Fidel V. Ramos. May isang bubuksan kaming kwento. Alam ba ninyo yung mga ipinagawang building dyan sa Tondo? May malaking bahagi dyan. Team Mother Ricky Reyes. Buksan natin ang kwentong ito. Kasi nung panahon na yan, Morley, usong-usong Smoky Mountain. At pag pinag-uusapan ng bansang Pilipinas all over the world, ang tawag sa atin is a nation of garbage. So I encourage the former president na kung pwedeng tanggalin na yung Smoky Mountain. Kasi it's an eyesore of our country. So, ginawa ng programa, nagtayo ng temporary housing, nagtayo kami ng learning center ni Mrs. Ramos through Helping Foundation para i-train yung mga taong nakatira sa Smoky Mountain on different crops and different hanap buhay. After that, patupad naman lahat. Maayos naman lahat. At ngayon, ano ang feeling mo na yung resettlement na naisipan mong suggest sa dating Pangulo ay eto na siya? Okay lang naman yun kasi we should never think of what we do will last forever. Pag ginawa natin isang bagay dahil gusto natin gawin at masaya tayo na makakatulong sa tao, yun na yun. Hindi mo na kailangan pagnalandakan sa lahat ng maraming tao. Oy, naging parte ako na itayo yan. Naging maayos yan dahil ako gadal. Walang ganun. Dahil dapat ginagawa mo ang bagay dahil masaya ka. Gusto mo makatulong, gusto mo makabago ng buhay ng ibang tao, and I think that's the most important. Linawin ko lang po, ito bang resettlement na tinutukoy nyo ay ang kasalukuyang building na kung tawagin po nila ay nasa Deca Homes? Ito yung tinatawag nito. Nako, Diyos ko na lahat ng ating resettlement napasok ko na. Simula Isabela, sa Benguet, sa Dagupan, sa Sapangpalay, sa Dagat-Dagatan ng Tondo, saan pa ba? Smoky Mountain, hanggang Dasmariñas, Cavite, Bulihan, GMA. Napuntahan ko lahat yan. Ang ibig ko pong sabihin, Mother Ricky, ito ba yung sinasabi ninyo na isinuggest nyo kay dating Pangulong Fidel V. Ramos na itayo ng resettlement o building? Ito yung nandoon ngayon sa may Tondo, sa may Deca Sa Smoky Homes. Mountain kasi, hindi pwedeng gabain yung Smoky Mountain itself. The mountain itself, hindi pwedeng tanggalin yan kasi there are methane gas inside. Sasabog yun pag pinakialaman. Pero may So, ang ginawa, nagtayo ng mga building around Smoky Mountain. Oh. Yun ang mga tenement houses. Doon itinayo yung mga condominiums. Sinong mag-aakala ng isang Ricky Reyes ay hindi lamang pala sa pagpapaganda, hindi lamang pala sa buhok, hindi lang sa mukha. Aba, ang laking tulong din pala. Dapat nung mga panahon pagpapaganda na ng yun. buhay ng maraming tao, yun ang tindigan natin. Pagagandahin natin ng buhay ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng hanap buhay, teaching them how to fish rather than you just give them a fish that would last for a day. Magkakaroon sila ng habang buhay na panghanap buhay. At dito isinilang ang isang sagunting at isang suklay. Sa Dasmariñas, Cavite pa yun. That was 1984. Ang First Lady pa nun was Mrs. Imelda Marcos. Na lahat ng mga informal settlers ng Manila, yung mga sa Tulay, yung mga nasa Tondo, lahat doon pinapadala sa Bulihan at Dasmariñas, Cavite. Pero hindi naman enough na bigyan mo sila ng lupang titirhan. Ang kailangan yung hanap buhay na pwede silang kumita araw-araw. At dahil dito, parang kabuting nagsulputan ang mga salon, beauty parlor, Happy na ako karamihan doon. Happy sa ako mga doon. nagmamay-ari nito ay mula kay Ricky Reyes. Graduate ng isang gunting isang suklay, graduate ng school ko, graduate sa panunod through television, through me, at napakaraming bagay ang nakakatuwang iiwanan natin sa madlang tao, sa ating mga kababayan. Buksan ko rin ang isang kwento. Hindi lang iisang tao, hindi dalawa, hindi dalawampu, mas marami ang lumalapit kay Mother Ricky Reyes para magpasalamat dahil nabago ang kanilang buhay. Hindi na importante yung pasalamat na sa ginawa mo, okay na yun, tapos na. Ganun na lang kasi ang importante, naturuan mo sila ng hanap buhay, they will work on their own, makakatindig sa kanilang sariling pa, yun na yun. Pero yung pasasalamat, wag na. Diba? Marami ang nagtatanong, nag-iisip, santa nga ba si Mother Ricky Reyes? Sinner or saint? Ay, naku naman, Diyos ko. Lahat naman tao makasalanan. Naipanganak tayo sa mundo, meron na tayong tinatawag na original sin. At ito yung naman na natin kay Eva at Adan, at lahat ng tao ay meron niya. It's just a matter how you live your life, kung paano ka mabubuhay ng tama, kung paano ikaw ay makakatulong sa maraming tao. Ilang dekada na sa showbiz, hindi lang sa showbiz, ang isang Ricky Reyes, ang pundasyon, respeto, paggalang sa sarili, pagtulong sa kapwa.
I think I'm more than 5 decades already. 5 dekada na ako nasa hanap buhay na ito. At natutuwa ako dahil hanggang ngayon, nandiyan pa rin ako. At nagsisilbing inspirasyon sa maraming mga younger hairdresser out there, sa lahat ng mga taong gustong pumasok sa hanap buhay na to, magpakuha lang ng picture na kasama ko, malaking bagay na para sa kanila. Inspirasyon na lang tayo, diba? Marami na ring presidente ang pinagdaanan niya. Among the president, from President Ferdinand E. Marcos. At sumunod na to, ay nariyan ang isang Ricky Reyes. Isa-isahin nga natin. Nagsimula ako mag-livelihood program, panahon pa ni Mrs. First Lady Imelda Marcos. Ang katrabaho ko naman is the General Manager of the National Housing Authority, then General Tobias. So, punta kami ng punta sa lahat ng mga resettlement. Nagtuturo kami sa ating mga kababayan na walang hanap buhay. Tinuturoan natin sila ng isang gunting isang suklay para magkaroon sila ng buhay. Ako naman yung presidente ng association. So, yung mga natuturoan namin, ipinapasok namin naman ang trabaho sa aking mga member. At sumunod dyan si President Cory Aquino na nakasama ko rin. Nagawa kami ng mga programang panghanap buhay kung saan nakasama ko si Chris Aquino. And I think she was only 13 or 14 years old then. Sinama ko siya sa Sapangpalay, sinama ko siya sa Smoky Mountain, sinama ko siya sa Dasmariñas, Cavite. And the former President Cory Aquino thanked me for giving Chris Aquino a social awakening. Pakita yung katotohanan ng buhay ng tao. At sumunod naman si President Fidel Ramos na naging best friend ko naman, si Mrs. Ramos na 6 na taon. Talagang nagtrabaho, tumulong sa maraming tao. On their time, nakapagtayo kami ng 9 livelihood and training center all over the country. Starting from sa Ilagan Isabela, sa Dagupan, sa Benguet, sa Bulacan, sa Sapangpalay, sa Barrio Obrero ng Iloilo, sa Surigao del Sur, sa Tacloban, at napakarami pang ibang bayan ang pinuntahan. Lahat ay tumutulong na kami na pagbibigay ng hanap buhay sa tao. At ang sumunod nun, Sumunod naman noon, nag-focus na ako noon dahil pumasok naman noon ay si former President Era Estrada. First lady naman si Dr. Aloy, she's anchored on medical. Doktora siya. So ang ginawa ko, nag-change naman ako hindi naman ako livelihood, kundi nagtayo naman ako, inadapt ko naman yung Cancer Institute ng Philippine General Hospital. And after 5 years, ay tinayo ko yung Child House, the first and the only temporary home of children with cancer, na hanggang ngayon ay nandiyan pa. 23 years na siya morely at nakapag-benefit na kami ng more than 22,000 poor Filipino children who are stricken with cancer. Natutuwa ako, out of 21,000 children na tumira sa amin, ang nag-goodbye lang ay siguro mga 900. Napakaganda. at ang sumunod ay ang naging controversial. Sumunod naman ay si President Gloria Macapagal Arroyo na, oh my God, akala ko nung una si President Ramos ay napakasipag na presidente. Till I saw Gloria Macapagal Arroyo na very workaholic, talagang napakasipag, napakataray na presidente. Talagang pag ayaw niya yung ginawa ng cabinet secretary niya, pinapagalitan niya kahit sa cabinet meeting. That's a sign of a good leader. Kasi kumbaga sinisingil niya yung secretary niya, asan na yung inutos ko sa iyo? Bakit hindi nangyari? Ba't hindi ginawa? Hindi pong ganun. Sabi ko nga kung ang bansang Pilipinas ay magkakaroon pa ng isang presidenteng kagaya ni President Gloria Macapagal Arroyo, napakaswerte natin. Kaya ang pera natin, ang piso ay hindi bumabagsak ng tuloy-tuloy because na-institutionalize ni President PGMA yung pera ng Pilipinas. Kasi she's an economist So alam niya yung ginagawa niya. Kaya ang pera natin is stable up to now. Sumunod na dyan si President Noynoy Aquino. Sumunod na si President Digong. Wow! Ako hanga ako kay President Digong because matapang. Alam mo yung Pilipinas, we belong in a patriarchal society. Tatay, di ba? Kailangan may tatay na nagpapastol, tatay na pagalitan ka, mali ito, mali yan, ito gawin mo, ganun. Nakita ko yung kay Digong. And no one among all the presidents that I've seen in my life na nag-touch ng droga. Natutuwa ako na nag-anchor siya sa droga dahil during his term, napakaraming tao ang lumayo sa droga. Sabi nga ni Mayor Magalong, lahat daw ng madre makausap niya ay gusto si Digong kasi ang tao ay nakakalabas kahit alas 2, alas 3 sa madaling araw dahil walang mga nagkalat na lasenggo. For that alone, peace and order is always number 1. Diba? Tapos, ito na, sumunod tayo, presidente natin, si President BBM. Naabutan ang iba't ibang salin ng pagiging presidente ng Pilipinas. Mula kay President Ferdinand E. Marcos hanggang sa ngayon ay si President Bongbong Marcos. Sa anak na ngayon. Sa anak na ngayon. Buhay na saksi ang isang Ricky Reyes sa kung paano tumakbo ang
lipunan. Silipin natin, ano ba ang masasabi ng isang Mother Ricky Reyes sa panahon noong kasagsagan ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos? Lahat naman presidente ng Pilipinas, lahat ng senador, lahat ng congressman, meron at meron ng mga anomalya yan. Hindi naman nawawala yan. Ang lagi ng panawagan ng maraming tao, lalo na ng civil group, ay just moderate your greed. Huwag naman sobra-sobra, huwag naman talama. Kumbaga, magtira naman kayo para sa tao. Nakakatuwa yung gano'n, yung bang moderate yourself on your greed. Huwag sobrang takaw dahil alam mo yung pera, hindi mo naman madadal sa hukay yan eh. Gusto mo bang tatanda ka, yung mga kaapu-apuhan mo, buong angkan mo ay lalaitin ng buong Pilipinas dahil sumobra ang katakawan mo sa pera. Hindi naman maganda, di ba? Kung si Mother Ricky ay magiging isang timbangan sa mga naging presidente, sino ang mabigat, sino ang magaang, sino mas marami ang nagawa sa bayan? I think si President PGMA, because she stayed in power for 9 years, marami siyang na-institutionalize na gawain sa ating bansa. At kung ako ay magiging simbahan, sabi nga nila, ano daw ang tawag mo sa sektor ni Kapar di Manalo? Anong tawag dyan? Ano ba mga Iglesia ni Cristo sila? Iglesia ni Cristo. Ano ang tawag naman kay Ka-Eddie Villanueva? Jesus is Lord. O si Michael Velarde naman, ano ang tawag sa kanya? Ano nga ba? El Shaddai. Oo, El diba? Shaddai. At pag naging santo, si Mother Ricky, ano ang tawag? Diyos ko Day! Diba? Speaking of Diyos Kuday, hindi nga gustong isa-isahin ni Mother Ricky ang kanyang mga nagawa, ang kanyang mga natulungan. Para sa ating mga kababayan, ang paggawa ng kabutihan ay hindi pinagsasabi at hindi pinangangalandakan. Si Mother Ricky, blessed dahil sa ganung sitwasyon. Pero Marlon, no, let's get it straight. Alam mo, like ko sinasabi sa maraming tao, kasabihan na yan na pag gumagawa ka ng mabuti, huwag mo pagsasabi, huwag mo ipe-press release, huwag mo sabihin sa maraming tao. I feel that is wrong. Dapat Bakit pag po? gumagawa ka ng maganda, ay ipakita mo sa maraming tao, ilabas mo sa television, ilabas mo sa newspaper. Because ako, ikaw, tayong lahat, we are responsible to a lot of people. You are responsible to so many of your friends. Yung mga kaibigan mo, pag nakikita nila yung ginagawa mo maganda, magsusunuran sa'yo at gagaya sa'yo. So, ibig sabihin, yung natutulungan mong 5, magiging 20, magiging 30, kasi may mga kaibigan kang makakasama mo sa pagtulong sa kapwa. Ito pala ang dahilan kung bakit ang isang Ricky Reyes tumagal, minahal sa showbiz. Ang kanyang dahilan, hindi pagtatago, inilalabas lahat ang katotohanan. Ipakita mo para gayahin ka ng tao. Kagaya ko, sabi ko, I'm responsible to a lot of people, lahat ng mga nakikilala ko, lahat ng mga hairdresser, kahit mga sarili kong tauhan sa salon. I require them to give me yung mga bading at mga barbero, o bigyan nyo ako ng gatas, 3 can na ganyan. Yung mga kababayan, bigyan nyo ako ng 10 noodle bawat isa. At binibigay ko naman sa mga bata sa child house. Yung mga nakatirang batang may cancer, binibigyan naman namin ng maraming regalo. Mula sa puso ko, gusto kong itanong sa ito, Mama Ricky, diretso, hindi ka ba napapagod? Bakit ka mapapagod? Gumagawa ka ng maganda, mapapagod ka, no? Dapat lagi kang masipag, masaya, dahil may nagagawa kang maganda sa kapwa mo. Para sa'yo, ano ang kabutihan at magandang ginagawa sa mga kapwa? Depende, kanya-kanya tayong kakayahan, kanya-kanya tayong thinking, kanya-kanya tayong kapasidad. Ikaw sa showbiz, o pwede mong tulungan yung mga taga-showbiz, yung mga reporters, kasi hindi naman lahat ng reporters ay may kaya, di ba? Para bang noon, naalala ko, kasama ko si Aster Amoyo, dinala ko ang mga editors, mga reporter, dinala namin sa Malacanang. Pinabigyan ko kay President Gloria Macapagal-Arroyo ng PhilHealth Insurance. So yung unang taon, binayaran na ni President Gloria Macapagal-Arroyo, and the rest, dapat pagpatuloy na nila yon. Kumbaga, huwag aasa ng todo-todo. Maganda yung maumpisahan mo, tapos ituloy mo na. Huwag umasa ng todo-todo, ituloy mo. Usapang ito, ibang kwento. Ito yung mga pangyayari na nangyayari ngayon sa bansa natin, na kung saan naglipa na ang mga korupsyon, pandaraya, pandarambong na ikinagalit ng taong bayan. Sumuporta ang maraming artista. Mother Ricky, ano po ang pananaw nyo rito sa nangyayari sa Yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon, nangyayari na yan before sa PDAP, nangyayari na yan beforehand. Marami ng ganyan, pinapaltan-paltan pa lang ng pangalan, and little did you know, baka sa after 2 years, may mangyari na namang iba, na ganyan din ang tema, na kinuha ang pera ng bayan. Yun ang sinasabi ko, na sana, yung mga namumuno natin, hindi ko man sinasabing, huwag kayong kumuha, dahil normal na sa kanila yan. Nawala na yung panahon natin ng mga salongga, tanyada, na statement ang ating mga leaders. Ngayon, ang karamihan ng ating mga government official is going to the government sector and make it as a livelihood. Parang hanap buhay na nila. Sana okay lang yun, pero dapat magtira para sa tao. Sabi nga, moderate the greed. Huwag masyado, di ba? Kung mangunguha ka, kunin mo yung 1/4, yung 3/4, bigyan mo
sa tao. O 50%, bigay mo 50%. Huwag naman yung pati mga pagbigay sa tao, kukunin mo pa. Kukuha sila ng mga bilyon-bilyon, hundreds of million. Tapos pagdating lang sa mga bibigyan lang ng 3 kilong bigas, 3 latang sardinas. Ano ba yun? Nakaka-degrade, nakakababa ng pagkatao ng tao na kinunan mo na ng pagkakataon, pinagunan mo na kinabukasan, tapos bibigyan mo ng 3 lata ng sardinas. Alam mo yung mga mamayan din natin, dapat magising na sa katotohanan na dapat maglagay sila ng mga taong mapagkakatiwalaan nila sa posisyon sa gobyerno. Hindi yung namigay lang na ayuda, binoto na, nagbigay ng 2,000, 3,000, binoto na. Sana wag nilang ipagpalit yung kanilang boto sa pera. Kasi pag pinagpalit nila yan, mas malaking pera ang mawawala sa kanila dahil babawiin yan ng nagbigay ng pera sa kanila. Babawiin ng mga nagbigay na pera sa kanila. Sa matagal na panahon, si Mother Ricky nakasaksi sa iba't ibang pangulo ng bansa. Isang tanong, Mother Ricky, ang gusto kong marinig sa iyo, diretso. Sa mga namuno sa bansa nating mga presidente, kaninong term ang dumagsa, ang lumala, ang corruption? Lahat naman yan, Morley, meron. Hindi naman nawawalan. I remember, panahon pa ni Cubito Salonga, panahon ni Fidel Ramos, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ay kinukumbinsin na akong magpolitiko. Pinatatakbo kong senador, binibigyan ako ng government position, but I always say no. Kasi alam ko yung gusto ko. Ang gusto ko ay tumulong lamang. Gumawa ng mga programang pangkabuhayan, programang edukasyon, programang pantulong sa mga kabataan, and so many things, you know. Kasi pag nakapakain ka sa gobyerno, magkakaroon ka ng political color. Pag nagkaroon ka ng political color, doon ka na lang sa partidong yon. Pag nawala na yung partidong yun, patay ka na rin. Bakit ba ang dami kong danaan ng presidente, but I'm still there as Ricky Reyes. And people respect me of what I do because I know what I wanted in life. Hindi naman yung pagtulong naman, hindi mo naman kailangan ng government official. Hindi mo nga kailangan yung mga bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na pondong nawawala para makatulong sa tao. Ang kailangan lang ay maging sincero ka ng pagtulong sa kapwa. Masaya ako na lahat ng kabataan ngayon ay gising na. Pero hindi sapat na gigising ka lang. Hindi sapat na sisigaw ka lang. Ang kailangan nakabantay ka. You have to be vigilant. Huwag mong titigilan yung ginawa mo. Hindi yan ningas kugon na ginawa mong minsan, mananahimik ka na uli dahil busy ka na naman sa buhay mo. Dapat vigilant, nakabantay ka. Hindi mo dapat bibigyan ng pagkakataon na makalusot sila uli. Dahil lulusot at lulusot pa rin yan. Sabi ko nga, nangyari na yan sa PDAP, nangyari na yan kung saan-saan na scam before. Paulit-ulit na lang yan kasi ang Pilipino magigising, matutulog. Magigising, matutulog. They will become complacent again. Dapat lagi sila nagbabantay. Titignan nila, dapat pag may ginagawa ang isang leader sa bayan nila, flood control or road project, bantayan nila. Tignan nila kung tama ba yung specification, kung yung bangkal yung ginagawa na dapat ay 12 inches, 12 inches ba? Baka naging 5 inches na lang at espalto na lang na pag umulan ay bakbak na naman. Dahil kinuha na porsyento na kanilang tutubuin. Dapat magbantay ang tao. Alam mo ang Pilipino, Marley, parang pako yan. Pag ang pako ay tinayo mo at binitaw mo, tutumba yan. Pag pako ay tinutok mo ganyan, kailangan pukpukin mo ng pukpukin ng martelyo para bumaon ng bumaon. Yun yung sinasabi ko, that we have to be vigilant. Kailangan bantayan natin. Pukpukin natin ng pukpukin. So, the people in the government knows na may nagbabantay sa akin, may pumupukpuk na dapat kong gawin ito, dapat kong gawin yan. Imagine mo, nakakasama ng loob na so many people were given an opportunity to be in place para tawagin silang honorable, kagalang-galang. Kasi ito ang makikita natin. Paano mo sila gagalang? Yan ang tanong ko sa iyo. Paano mo silang tatawagin honorable kung yan ang nakikita natin, di ba? Ako nga sabi ko nga sa nangyayari na pagtuligsa ng mga tao sa Kongreso at Senado, kung ako congressman, baka hindi na ako papasok sa Congress, baka hindi na ako magbabarong Tagalog kasi iba na yung paningin sa akin ng tao. And for that, we have to be sensitive. Kailangan sensitibo tayo na gusto ba ito ng mga mamamayan? Gusto ba ito ng distrito ko? Gusto ba ito ng lahat ng tao? Lagi na silang sinasabi na ito ay pera ng bayan, pera ng tao. Dapat pinapakialaman nyo. Hindi nyo naman pala pera ng bayan. To hear, on hearing na dinideliver ang pera na mali-maleta, doon nakita ko na rin in the past yan,
Pero bakit hindi natututo ang tao? Dapat, ang pambansang awit ng Pilipinas, ang pambansang singer natin dapat si Gary Valenciano. Bakit? Dahil ang Pilipino hindi na natuto, di ba? We should learn from history. Kanina tinanong mo ako, Mother Oh. Ricky. Bubueltan lang kita ng tanong. Sa kinauupuan mong yan, ano ang iyong pananaw? Handa ka bang makiisa o handa ka bang manahimik dito sa mga nangyayari? Siguro, Morley, hindi na sa edad natin. Ito ay panahon na ng mga kabataan. Kasi nga, kabataan ng future of our country. Yes. Sila na ang titindig, hindi na tayo. But we will always be supportive of them. Ako nga, sabi ko nga simple lang naman ang buhay ng tao. Madaling kumita ng pera, masipag ka lang. Sabi ko, reporter nga lang. Ang ganda ng kita, marunong ka lang, di ba? Ganon din lahat ng profession ng tao. Napakadaling gumawa ng pera. Pero huwag tayong gagawa ng kawalang yan. Morley, ako, pwede kong sabihin sa taong bayan, ilang presidente ang nakasama ko. Ilang senador, ilang mayor, ilang congressman. Not even once nang hingi ako sa kanila ng pabor. Not even once nang hingi ako ng kahit singkunduling. No one can tell me that. Lahat puro pagtulong. Kung pwede mag-abono, mag-aabono ako para sa kapakanan ng tao. Dati, I remember, mga panahon ni Mr. Ramos, lahat ng project niya, gagawa kami ng center. Bibigyan kami ng budget ni President Ramos ng 8 million, 10 million. Ang gagawin ko, yung 8 million ko, ilalabas ko na para matapos yung center. Kasi ang aking sinasabi, yung pakinabang ng 8 million ko, yung mga taong matututo at mababago ang buhay. Kasi kung aasa ka sa budget ng gobyerno, oh my God, it will take you years and years, hindi pa natatapos ang programa. Kasi meron yung project deliberation, project study, first audit, i-audit ka, tapos first accomplishment, pre-audit, post-audit, 1 taon na hindi pa natatapos. Dapat magbanagandang loob tayo. Ako nga natutuwa ko. Imaginein mo ha, si Chairman Ramon Ang ng San Miguel. Nag-volunteer siya, sabi niya, ako na lang ang tutulong. Ako na lang ang magbibigay ng solusyon sa pagbabaha ng buong Metro Manila. Walang gagastusin ng gobyerno. Kusang bigay ko to sa mamamayan. Ang gawin lang ng mga mayor, bigyan lang ako ng permiso. Ang gawin lang ng mga congressman, bigyan siya ng permiso na gawin yun. Dahil hindi naman niya magagawa yun kundi siya papayagan ng mayor at mga congressman. But nobody gave him permission. Why? Because yung mayor at yung mga congressman, wala naman silang gagawing budget na ulit taon-taon para the same project. Pag nabigyan na ng solusyon ni Ramon Ang yan, edi wala nang problema. O ngayon, sa kukuha ng pera ngayon yung mga politiko. Ghost Project. See? That's what I'm saying. Di ba sila natatakot sa multo? Diyos ko! Simple. Alam mo, kung ako siguro, senador, congressman, mayor, kada umaga dapat haharap ako sa salamin. And I will always ask myself, what good have you done yesterday? And what good will you do today? Dapat ganun lang lagi. Kasi sabi nga natin, public office is public trust. Nagtiwala sa iyo ang mamamayan. Gawin mong lahat para yung pagtitiwalang yun ay worth it na pinagkatiwalaan ka ng tao. Ang sarap pakinggan na pagkakatiwalaan ka ng tao, Morley. Kasi ang tiwala, hindi naman nahihingi. Ibinibigay yan ng kusa pag ikaw ay karapat-dapat. Ang pagtitiwala, hindi inuutang. Yeah. Hindi binibili. Yeah, simple. Lahat ng ating government official, every morning as you wake up, look at the mirror. What have I done yesterday for the benefit of the people? And what will I do today para mabigyan ng kaalwanan at ganda ng buhay ang aking mamamayan? Mother, kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na magbigay kaparusahan doon sa mga mapapatunayang nagnakaw sa kaban ng bayan. Naku, sabi Anong parusa nga nila, ang death ibibigay mo? penalty daw. Balik, mabuti pa nga, patayin na lang, death penalty because, alam mo, very simple, Marley, ha? Isang congressman, isang senador, may anti-flood budget sila. By the billions, I'm talking it to you, by the billions. Ikaw na isang ordinaryong mamamayan, nagtatrabaho ka. Yung trabaho mo, yung sweldo mo, sapat lang pakainin yung mag-anak mo. Ano on top of that, yung asawa mo, tsaka ikaw, nag-iipon ka at nagsusubi ka ng pera every now and then para ibili ng TV na masisiyan ng mga anak mo, para makabili ng electric pan, para makabili ng refrigerator, para makabili ng ordinaryong sopa, para naman yung pamilya mo ay may magandang gamit sa pamamahay. Lahat ng pinaghirapan ng tao for 10-15 years, sisirain lang ng baha. Sinira mo yung pinaghirapan ng tao for so many years. Imaginein mo, simple electric pan, simple
aircon, simple refrigerator, simple sofa, dining table, na ang pamilya mo ay magiging maalwan dahil nagtrabaho kayong mag-asawa. Tapos sisirain lang ng baha. Saan ang galing ang baha? Sisisihin na naman natin ang Diyos dahil siya nagpadala ng ulan. O dapat natin sisihin yung mga taong hindi binigyan ng solusyon. Bakit may baha? Very simple. When I was young, I wanted to go to college in FEU. But I cannot go because natatakot ako dahil ang Espanya ay laging baha. Morley, I was 17 din. Ilang taon na ako ngayon. Bakit hanggang ngayon nagbabaha pa rin yung Espanyang yan? Bakit hindi na nabigyan ng solusyon? Why? Because taon-taon kukuha sila ng budget para dyan sa solusyon na yan na hindi naman nila ginagawa. Pero madalas na sinasabi noon pa, inirarampa nila, ipinangangalanda ka nila, ang basurang itinapon mo, babalik sa'yo. Totoo rin yun. Ano ang dapat gawin ng government official? Hukayin ng ilog. Kasi yung basura na napunta sa ilog, magiging putik yan. Magiging stilt, magiging bato. Ano ang dapat gawin ng government official? Aba, Diyos ko, hukayin nila para lumalim uli, para yung tubig ay dadaloy at hindi pupunta sa bawat bahay ng mga tao. Tawag doon ay dredging, paglilinis ng ilog. Ginagawa ba yan? Pero Mama Ricky, noong mga panahon na yun, isinisisi sa mga tao ang pagbaha ng mga kalsada. Unlike ngayon, nagkaalaman na may mga proyekto pala para sa mga ganong problema. Totoo naman. Ito lang, sample lang ha. Isang mayor dati, sabi niya, bakit daw yung bayan niya ay laging baha ng baha? Pinag-aaralan niya bakit baha ng baha. Nung mag-mayor siya, binantayan niya ngayon yung drainage, yung imbornal. Titignan niya kung bakit nagbabaha. Nang makita niya, nagbaha na naman. Nang mawala yung baha, bumaba siya sa imbornal. Ito yung imbornal. Ang imbornal may tubong pa ganyan, may tubong pa ganyan, may tubong pa ganyan, tubong para yung daloy ng tubig ay pupunta. You know what they have discovered? May imbornal. Yung tubo, putol. Pagdating sa dulo yung tubo, putol na naman. So, babalik. Yung tubig, babalik uli sa labas. You see, this is the work of the people under the public works. Ang trabaho na dapat inspeksyonin. Tama ba yung ginawang imbornal? Ang mga tubo ba ay sapat para makadala yung tubig? Kaso walang ganun. Napabayaan nila. Hindi naging vigilant yung tao. Yung tao hindi binabantay. Tama ba yung ginagawa nila? Dapat titingnan kasi mamamayan tayo eh. Tayo rin ang masasalanta. Pag hindi natin binantayan, yun dapat ay tamang gawin para sa atin. Mother, ano ginawa ng mayor na yun ang matuklasan niya? Ah, Diyos ko, my God. Binakbak niya uli lahat ang, ito yung Burnal, binakbak niya lahat ng buong kalye at naglagay ng malalaking culvert para daanan ng tubig. Dahil wala pupuntahan yung tubig eh. Saan pupunta? Yun ang trabaho na sasabi natin kung let's say nag-budget ng 1 million. Baka ang ginastos eh, baka wala pang 100,000. Kasi nga, walang mga dire-diretso, walang connectivity, walang pupuntahan. Ako, ito nga lang eh. Nung bagyong Krising, nakatira ako sa isang village. Sa village namin, karamihan nakatira doon ay mga teacher, professor ng Ateneo. Naglabas sila sa group chat of the village na ang Ateneo ay nakahanda na para sa lahat ng mga donasyon, para sa mga sinalanta ni Krising, dalay ng ganyan, kailangan ng ganito, kailangan ng ganyan, kailangan ng ganyan. You know what I did? Nag-post ako talaga sa group chat. Bakit tayong mga nananahimik na naman ang guguluhin nila ng pagtulong sa kapwa? Nasa na yung kanilang government official who should be attending to what had happened to them? Nasa na yung perang pinagkatiwala sa kanila na dapat nakarating sa mga taong yan, na dapat hindi sila binahan. After that, shut down. Wala nagbigay ng donasyon. Kumbaga, maningil tayo, singilin natin yung mga taong dapat nagbibigay ng kaalwanan para sa taong bayan. Hindi yung, Diyos ko, my God, pera ng bayan, hindi mo naman pera para sa tao, sisikwatin mo. Tapos ipapakain mo sa anak mo. Papakain mo sa apo mo. My God, how dare you, di ba? Paano mo mapapakain ang buong pamilya mo ng perang ganyan? Nakakaloka. Hindi ko malunok. I remember nung panahon ng Ondoy, naggawa kami ng soup kitchen. Lahat ng mga kaibigan ko, araw-araw nahinga ko ng 10,000. 5 tao lang yon. Pag nakahinga ko ng 50,000, maglaloto na kami. Kanin, may sopa sa ibabaw. Kanin, may picadillo sa ibabaw. Kanin, may pansit. Namimigay kami sa lahat ng mga binahan. Soup kitchen. Alam mo, nakasabay ko, Chuchi Foundation. Pero wala akong nakitang government official. You see? Tinanong ko sarili ko, nasaan na yung mga tao na dapat ay ginagawa ito? Tapos, may susunod ng bagyo, after a week na naman, milenyo yata yun. Sabi ko, hindi ako kikilos, titignan ko. Kung may makikita sa TV na mga senador, congressman, na lahat, wala pa rin. Nakakasama ng loob kasi umaasa tayo sa kanila, nilikulok natin sila sa posisyon na dapat pagsilbihan tayo. And this is what we get. Sa palagay nyo, dapat implement ang kaparusahang kamatayan, death penalty. Dapat, para pamalisan ng mga tao, matakot ang tao. Para sabihin nila, ay, huwag tayong gagawa
buhay niya, baka tayo mapatay, ma-death penalty tayo. Alam mo kasi ang Pilipino, ewan ko ba, sobrang bait. Yung bang lagi na sinasabi, ang mga Pilipino is very resilient. Ang masasabi ko lang, lintek na resiliency yan. Yung resiliency na yan ng Pilipinas ang nagpapalubog sa atin kasi hinahayaan natin yung mga government official na gumawa ng hindi tama and resilient pa rin tayo. Hello naman, gumising naman tayo. Mother, gusto ko lang kunin ang inyong opinion at pananaw. Yung first feelings mo, yung emotion mo nung makita mo at malaman mo na itong mga diskaya pala ay napakadaming mga contractors, maraming mga company na isa pala ito sa nagpapalubog sa bansang Pilipinas. Hindi lang naman sila. Saan ba nagagaling yung pera? Kanina ba nila hinihingi yung pera? Sino bang government people yung nag-allocate ng pera para ibigay sa kanila? Binibigay sa kanila kasi kailangan bigyan din nila yung government official. Kaya nga tinatawag na 25%, 30% yung binibigay sa mga government official. Tapos, from 30%, may abutan pang mga contractor, may abutan pang mga engineer, may abutan pang ganyan-ganyan hanggang sa barangay captain. Ang matitira sa programa mo, kung 100% yung budget, 30-35% na lang. In short, yung kalye mo na dapat na ganyan kakapal na tatagal ng 10 taon, magiging ganyan na lang. Ninipis na. Pag inulan na naman, mababakbak na naman siya. Pag nabakbak na naman siya, eto na naman, budget Pondo na again, naman yun. diba? Yun na. Balikan natin ang ating unang kwentuhan. Yung tungkol ito sa mga naging presidente ng Pilipinas. Sinasabi na ang isa daw sa magiging future president of the Philippines ay si Vico Sotto na ngayon ay mayor ng Pasig City. But he's still young for that. Alam mo, maging presidente dapat over 50 years old ka na, over 55, because you're older and you are compassionate. Kasi ang maging presidente, hindi biro. Hindi pwedeng straightforward ka lang. There is such thing as negotiation in the world. There is such thing as compassionate. There is such thing as understanding. Kumbaga, lahat ng yon ay dapat nasa isang presidente. At dapat ang presidente ay masipag. Dapat umiikot. Kung saan may baha, nandun siya. Nag-inspection siya. Nag-check siya. Hindi pwedeng nagmo-monitor ka lang. You have to see it for yourself. Pero sinasabi natin lahat, madalas natin sinasabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan at Yeah. si Vico ay kabataan. Yeah. So, ibig sabihin, nangangahulugan na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, pwede siyang maging presidente ng Pilipinas. Pwede, but in due time. His time will come. You know, being a president is not you like it, I like it, I will vote for you, I will vote for that. Being a president is destiny. No one can stop pag ikaw ay dapat maging presidente. Destiny ng tao yan. Yan. Mama Ricky, kayo ay hindi manghuhula, hindi kay fortune teller. Pero sa dinami-dami ng mga naging presidente ng Pilipinas, nakikita mo ba ang mga kapasidad, ang ability, ang kakayahan, ang kahusayan sa isang Vico Sotto? Oo naman. He's straight, magaling siya magtrabaho. But then again, I say that it's not Pasig alone. It's the entire Philippines. And you will have a lot of secretaries dealing with agriculture, tourism, lahat yan. At hindi dapat maniniwala ka sa lahat ng sasabihin nila. Dapat ikaw bilang presidente, pupuntahan mo, titignan mo kung totoo ba yung sinasabi ng iyong secretary. Because wala nang gagaling pa sa you see it with your own eyes. Ika nga parang, you have to smell what's happening. Dapat nasisinggot mo yan. Dapat nalalaman mo kung ano nangyayari. Otherwise, bobolahin ka din ng mga sekretary mo. Sir, ito maganda. Sir, ito okay na. Sir, bongga ito. True, no? Puro pala ghost project. Puro guni-guni. Oh my God. Yung kapupuri, guni-guni. Kumbaga sa isang panunood ng telebisyon, nakakatatlo na akong channel. Binuksan ko ang buhay ng isang Mama Ricky Reyes nang siya ay magsimula. Binuksan ko uli ang isang kwento na kung saan ang damdamin niya para sa mga gays. At ang sumunod na pinag-usapan namin ay ang channel naman ng politika. Pipihit po uli ako ngayon. Panibagong kwento ito. Mama Ricky, kayo po bilang isang respetado kinikilala dito sa mundo ng showbiz. Not only in showbiz. Kayo po ba ay kontento sa naging takbo ng buhay niyo? Oo naman. I am very happy. Because, alam mo, Marley, I'm happy dahil nagdaan ako sa buhay mahirap at alam ko kung ano ang maging mahirap and I don't want to see people na maging mahirap. Pero, napakadaling sabihin dahil hindi man lahat ng tao ay gusto magbago. Dapat ang pagbabago ng tao ay nasa puso niya, nasa isip niya na gusto kong baguhin ang buhay ko.
Gusto kong pagandahin ang buhay ko. Then you will come, then you will have people who will help you change your life. Kagaya ko, sabi ng mga tao, Mada, gusto ko matuto ng ganyan. But I have to see the sincerity first. Pag nakita kong gusto niya talaga, tuturuan ko yan kahit walang bayad. Tuturuan ko yan kahit walang bayad. Speaking of bayad, sa kalagayan ni Mama Ricky, sino magsasabi na sa edad niyang yan ay wala siyang karamdaman o maintenance? Aray ko, may edad talaga ang drama, pelikula. My God. I've been in this world for a long time. I love my life. I like what I do in life. I have self-control. I choose the food I eat and I eat the proper food. I take a lot of vitamins. I take care of myself. Alam mo, Borly, sabi mo wala akong mga maintenance. Totoo yun. Kasi ina-avoid ko yan. Alam mo, tayo, alam natin sa sarili natin what our body says. Ang katawan natin na magsasabi, ano ang masama sa atin pag nilalagnata tayo. Ang katawan natin magsasabi pagka nahihilo tayo, bakit? You know? And we should listen to our body because it's our body that will tell us what's wrong with us. And we have to take care of our body. We should not abuse. Tayo magpupuyat. Dapat matutulog tayo at least 7 hours a day, sabi nila. Pero ako matulog 9 to 10 hours and a half a day. And hindi ako nagtatanim ng galit, nagtatanim ng tampo. Wala akong ganyan. I don't have any negative thoughts on my mind and in my heart. Ayoko matulog na hingal na hingal kasi masama ang loob mo. Ayoko na ganyan. Kaya wala kang maintenance. Wala. I would like to go to bed at peace. Gusto ko paggising ko. Binibilang ko yan. Tutulog ako ng 10, pagising ako ng 7. Wow, 9 hours ako natulog. Pag nagising ako ng 8, wow, 10 hours ako nakatulog. And I tell myself, congratulations. You're doing good, you know. Isang katotohanan ng kwentong Cinderella. Nasa harap ko po ito. From rag to riches. Isang mahirap na ngayon ay nakariwasa at nakakatikim ng kung ano man ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Sa mga sandaling ito po, nagkwentuhan po kami ni Mama Ricky at nalaman ko itong 600 square meter na kanyang salon o ang kanyang office dito sa papuntang Cubao sa Aurora Boulevard. Aurora Boulevard ay iniisip niyang Benta na. benta na. Bakit po? Para ano? Aanuhin mo yung may building ka tapos wala ka na sa mundo? Diyos ko, my God. Ibenta mo na, pakinabangan mo na, magsaya ka na. Ano lang yun? That's simple. Yun ang sinasabi kong moderate yourself. Dapat alam mo pag sobra na. Dapat alam mo pagka tama na. Dapat alam mo pagka hindi na dapat. You know, what's the use of holding on to material things? Eh, lahat ng mga material na bagay sa mundo, iiwanan mo lahat yan, Morley. Pag nandun ka na nakahiga ka sa iyong jubaorng, Diyos ko, hindi mo nga maisot ang sapatos mo. My God, para ano pa, diba? Tama. Para ano yung mga Chanel bag at mga Birkins ang bag ng mga nangurakot kung hindi lang malalagay sa kanilang kajubaong, diba? Mahilig ka din ba sa mga channel? Mahilig din naman ako. I give pleasure to myself. Pero alam po ba ninyo na nauna nang naibenta ni Mother Ricky Reyes ang napakaganda niyang resort sa Laguna? Ano nangyari po doon? Wala. Basta if it's time for you, you know, everything in this world belongs to the youth. Lahat ng pag-aari mo, Morley, hindi mo pag-aari yan, caretaker ka lang. Ipapasa mo yan sa mga batang nasa likod mo. So, ibenta mo na, pakanabangan mo na, di ba? Bakit ka magkukonsume na kaiisip? Magbabayad ako ng milyar, magbabayad ako ng ganito, magbabayad. Please! Life is too short. Wala ka bang, wala ka bang pagmamanahan? I have 4 children. I have my partner. And, you know, pwedeng pamana naman, dapat magpapamana kayo sa choy na ipagpapatuloy nila ang mga ginawa mo. Yun ay pamamana mo, the good things in life. Mama Ricky, yung 4 na anak mo, kumusta na? Oh, they're okay. Yung 2 nasa Amerika, may mga pamilya na sila. Yung 2 ay kasama ko sa bahay. Masaya kami that we live together. We eat together every night for dinner. We breakfast together. That's it. Ipagkakaloob mo ba sa akin na sabihin ang kanilang mga pangalan? Oo naman, si Vanessa, si Ian, si Stephanie, at si Jamila. Ito ay mula doon sa mga taong minahal mo din na Pinanganak ko mula sa puso. sa puso mo. Oo. Isang napakaganda po ito. Sabi nga nila, kapag nagluwal ka sa puso, higit na pagmamahal, higit na respeto ang ibibigay mo. Naman. Paano ba maging isang nanay, ang isang Ricky Reyes? Ang isang nanay ay napakahirap ng trabaho. Lahat ng sakit, lahat ng pain ay dinadanas ng isang nanay. Wala siyang sweldo. Maglalaba, magluluto, everything gagawin niya para sa pamilya niya. It's the most noble job in this world, being a mother. But then again, ang pagiging nanay ay hindi natatapos. Kahit pag-asawa ng
mga anak mo, doon ka naman sa apo, at sinasabi sa lahat ng mga nanay na huwag kayong titigil ng pakikipag-usap sa anak nyo, huwag kayong titigil araw-araw na sabihan yung anak nyo, pagalitan yung pagmali, sabihan nyo na sabihan. Because pagtandaan nila lahat ng sinabi mo, sasabihin din nila. And they will say to themselves, I sound like my mother. Kasi nagsasalita ang mga nanay, yung mga anak sometimes hindi na nakikinig, papasok dito, lalabas sa kabila. But little they know that what the mothers say stuck at the back of their mind. Naiiwanan doon. At bilang tatay naman, Tatay, partner ko, napakabait. Siya ang spoiler. Kaming mag-partner. Lagi namin pinag-uusapan na pagpatungkol sa mga anak namin, o pag ako galit, ikaw mabait ha. Ako mabait, ikaw ang galit. Dapat ang bata, hindi siya lalabas ng bahay at tatakot magsusumbong kung kanino. Dapat magsusumbong sa magulang din. Kumbaga, nasa loob din ng bahay. hindi namin naririnig, hindi namin alam kung ano ang laging idinadasal ng isang Ricky Reyes. Sa pagkakataong ito, nais kong marinig ang madalas niyang ipinapanalangin. Pwede mo bang ipagkaloob sa amin? Lagi ko lang siya sabi, Lord, bahala ka na. You know better. Ikaw na yan. Kasi no matter how we plan our life, no matter what we do in life, God will always prevail. Ang kanyang kagustuhan pa rin ang masusunod. Kaya nga sinasabi ko sa maraming tao na gumawa na kayo ng mabuti dahil parang mabait din ang mundo sa inyo. Lagi natin tatandaan, iwan natin sa ating mga tagapanood mo, Morley, na people should believe in karma. And karma is now digital na. Diba? Hindi na camera, digital na ngayon ang karma. Karma says that whatever you do in this world, whether they're do good or you do bad, it will boomerang to you in 72 hours in 10,000 fold. Di ba napakasakit? Lahat ng pangit na ginawa mo, ibabalik sa iyo, sa pamilya mo, sa anak mo, sa mga kaapu-apuhan. Yun ang pinakamasakit para sa isang magulang. Bago ko iba to, ang kahuli-hulihang katanungan ko para sa gabing ito o para sa araw na ito. Thank you muna kay Hans at saka kay Mother Ricky Reyes dahil sinaganda po nila talaga ako. Correct! Basta diba? pa po ako sa ulan dahil ang lakas ng Bangs ulan. is life. Bangs is life. Ito ang tanong ko. Mula sa kinauupuan niyo pong yan, ano po ang realization ng buhay mo? I'm very realistic person. Wala akong mga guni-guni sa buhay. Realidad lang ako. Kailangan kong gumising na maaga, kailangan kong maghanap buhay para mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. That's simple. Gusto kong ipagmalaki ako ng mga pamilya ko. Gusto kong ipamilya ako ng mga kabadingan na meron isang mother na conservative na nagsasabi ng tama kung anong dapat gawin. Happy na ako na. Yun na! Maraming salamat po sa muling pagtutok nyo po dito sa aking vlog na patuloy ko pong sinasabi. Dito po ay katotohanan. Kwento sa likod ng kwento. Maririnig nyo ang mga salaysay mula sa mga taong involved sa ating episode. Tulad nito ngayon kay Mama Ricky Reyes. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Siguradong mabubuhay ka sa amang panig ng mundo. yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.